Happy Saturday, day 13. Lakad lang tayo. Raw vlog lang. Meron kasi ako naalala na gusto kong pag-usapan, or parang balik tanaw. Yan. So syempre, naisip ko lang, dito kasi sa US, pagka wala kang sasakyan, medyo mahirap pumunta kung saan man. Let's say grocery, trabaho, basta kung saan. Kasi hindi kasi kagaya sa Pilipinas dito na maraming tricycle, maraming jeep, maraming bus, daming ibon dito. Walang ganon. Meron dito mga bus, pero yung mga bus dito, merong certain bus stop. So kung ikaw ay nakatira sa kagaya namin dito, sa Folsom, medyo mahihirapan kang humanap ng bus stop. Ang alam ko dito sa area namin, dito sa Folsom Ranch, walang bus stop dito. Meron dito bus stop, school bus, yung bus stop ng school. Pero yung sa mass transportation, mahihirapan ka. Kaya kung wala kang sasakyan dito, or kung hindi ka marunong mag-drive, yun, mapapagastos ka. Let's say gusto mong magpunta sa work, kailangan mong mag-Uber, or kailangan mong makiusap sa mga kasama mo sa bahay, let's say sa anak mo, sa magulang, na i-drop ka doon sa trabaho mo, or kung saan ka man gustong pumunta. Ganon kahirap dito pagka walang sasakyan. Naalala ko nung syempre tayo naman ni immigrant dito. Ayun, so bago nga pala tayo pumunta doon sa discussion ng driving, so gusto ko lang mag shout out kina Tita Marites tsaka kina Tito Joe, Kuya Joe. Kasi sila yung nag-assist sa akin particularly nung dumating ako dito sa US. Sila yung nagdala sa akin sa DMV para kumuha ng online test at saka yung behind the wheel. So nakakahiyamang sabihin, 3 beses akong bumagsak sa driving sa behind the wheel driving test. Ayun. So pagka kasi nag-online ka, online exam muna sa computer. Madali lang 'yun actually, madali lang yung online. Hindi ako bumagsak doon sa online. Pero doon sa behind the wheel, doon sa mismong actual driving, 3 beses akong bumagsak. So naubos ko yung chance ko kasi pagka sa online kasi yung permit, parang exam permit, 3 beses ka pwedeng mag-try ng behind the wheel. And then pag bumagsak ka doon sa pangatlo, kukuha ka ulit ng another online exam, written exam. So yung case ko, 3 beses ako bumagsak. Yun, so nakakahiya. Pero since 1995 nagdadrive na ako. Pero balik tayo. Pero yun, nakakahiya nga. Sabi ko nga, nakakahiya 3 beses akong bumagsak.
Sa paapat pa ako nakapasa. So after kong bumagsak ng pangatlo, kumuha ulit ako ng online exam, and then nag-retake ako ng pang-apat. So thank you Lord, doon sa pang-apat ako pumasa. Nakakahiya. So bakit ba ako bumagsak? Maraming nagtatanong, ba't bumabagsak pa? So yung first time ko, napaka-smooth ng nung driving ko. Pero nung pabalik na ako doon sa mismong DMV office, doon sa kanto, meron palang liliban na magra-right turn ako sa kanto. Pero meron palang liliban towards me na pedestrian. Yung pala, kailangan mong mag-stop, kailangan mong paunahin yung pedestrian. Naku po, napakalayo pa ng pedestrian. Sabi ko parang sayang naman ng oras kung aantayin kong lumiban. So yung pala, bawal yun. So automatic fail yun. So yun yung una. So bagsak na agad ako sa una, Sa pangalawa, naman, hindi ko nakita yung stop sign sa kanto kasi may puno na taklob yung stop sign ng mga dahon. So dire-diretso rin ako. Sabi ng instructor, di mo ba nakita yung stop sign? I go, what stop sign? Ayun. Bagsak ulit. So sabi ko, ano ba yan? So sa pangatlo, yung sa pangatlo, sobrang bagal ko daw. Sabi ko parang kailangan ko nang makapasa kasi last chance ko na So ginawa ko, binagalan ko. So yung pala, pag mabagal ka, iisipin ng instructor, hindi ka marunong. So yun din ang pagkakamali ko. Pero yung aking mong bagal, parang nasa limit pa rin. Nasa limit ng speed limit. Let's say 25 lang doon sa street. Nasa 25 ako. Yung pala, pag ganun, makikiramdam ka sa iyong traffic, flow of traffic. So ayun. Strike 3, bagsak. So yun ang nangyari, So may kumuha ito ng exam. Doon sa pang-apat, sabi ko, teka, parang malas yata ako doon sa DMV na yun. So naghanap ako ng ibang DMV sa ibang city. Doon ako kumuha. And then ang ginawa ko noon, nung ginawa ko noon, umikot muna ako sa area kung saan dumadaan yung sasakyan for testing, para familiar na ako. So sa awa ng Diyos, nakapasa ako. So hindi ko makakalimutan yun. So yun, naalala ko lang. So iyon ang isa sa mga bagay na hindi ko makakalimutan dito sa US, yung mga first time immigrants, Saka yun nga pala, pagka nagpapa-schedule ka ng sa DMV, yun, hindi pwedeng the next day babalik ka or after na exam mo, pwede ko ulit mag-exam. Hindi. Kailangan mong mag-schedule online and depende kung anong available na dates. So ang akin, yung aking 3 tries ay parang may pagitan sila ng 3 weeks. So every 3 weeks kailangan kong makiusap sa sa may mga sasakyan or do sa mga
pwedeng sumama sa akin para samahan ako sa DMV. Kasi hindi pa ako pwede mag-drive noon. Kaya yun, laking pasalamat ko sa kanila. Kasi syempre, hindi mo namin sila kano-ano, hindi ko sila relative. Pero they are extending their help to us. So, ayun, shout out ulit sa inyo, Tita Marites, tsaka sa inyo, Tito Joe. Ayun. So, ang hirap pag nandito kayo sa US, kailangan nyo talagang mag-drive. Si Mrs. talagang nagtiyaga siya na mag-aaral. And nung nag-aral si Mrs., ako na yung nagturo sa kanya. Ako na yung nag-guide sa kanya. Kailangan lang talaga tiyaga. Kasi kung hindi kayo magtsatsaga talagang mag-try na mag-drive, mahihirapan talaga kayong maghanap ng trabaho dito, or mahihirapan kayong mag-work kasi talagang napaka-hassle. Well, unless siguro kung nasa city kayo, which is hindi problema yung public transportation, kasi iba yung public transportation sa city compared dito sa area namin na talagang walang public transportation na accessible dito. Ayun, so yun lang, gusto ko lang i-share yung aking naging experience dito sa US sa pagdadrive. So yung mga i-immigrate dito sa US for the first time, or yung malapit na sana magkaroon kayo ng idea kung paano mag-exam. Ayun, so salamat ulit sa panonood, and happy Saturday sa ating lahat. So that's it, Pansit, for today.